Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito naman po sa aking farm. At ako ay magpapakain ng mga alaga ko po, no, ng pabo. At sumabay po kayo sa akin, no. Gagawa po tayo ng antibiotic nila ng aking mga alaga. Hindi na po tayo bibili ng mga gamot. Ganito po, oh. Lagay lang po tayo ng sili. Sili pong ilalagay natin dito para ito po ay gamot. Kailangan ngayon masama yung panahon, ulan ng ulan, para po sila hindi magkasakit, no, sipunin. At ilalagay po natin yung maligamgam pong tubig na maligamgam po ilalagay natin, no. Pinakuluan po natin to, lagyan natin yung maligamgam. Yan. Tapos po ilalagay po natin to para mainumin sila. Yan po, iinumin nila yan. Yan po ay gamot tsaka para hindi po sila sipunin kasi ito ay antibiotic po, no. Sige po, dito po tayo uli. Ngayon po ay mag-spray po tayo ng mga pananim na gulay ko, no. At ito po ay mga pag-ani na rin po ako ng saging. At ito ay pagdahinog. At ang ibang gusto meron to, bibigyan po natin. Kasi nga sabi sa Biblia, share the blessing. Ay pamimigay din po natin to. Ang inani ko galing po roon. Ngayon ito po ay mag-spray po ko. Maglalagay po ako ng gamot dito ngayon para hindi po siya hindi po maano po yung mga talim, hindi uurin. Hindi po uurin. Ngayon po ay haluin natin. Halo-halo. Paglahalo na po itong gamot na to. At ito po ay ating i-spray na po, no? Spray na po natin yan. Ay ngayon mag-spray po tayo ng upo. Sprayan po natin itong upo. Sili. Bahay ko. Ngayon po ay nagdako naman tayo, magmimerienda po tayo at mag-share po ako ng Word of God. Time po tayo, magmimerienda po tayo ng gatas at tinapay. Tanghali na po ngayon, tayo po magmimerienda. Samahan niyo po ako magmerienda bago po ako mag-share ng Word of God, no? Tayo po ay magmimerienda po muna. Yung hindi ka kumuha ng kutsara. Hindi po. Pray tayo bago tayo po mag-almusal. Tayo po ay mag-pray. Mag-pray po tayo bago tayo mag-almusal. Diyos aming banal, makapangyarihan sa bago po tayo po mag-tanghalian ay maghapuna ay mag-hallelujah, mag-merienda, no?
ipag-pray po natin muna. Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong biyaya sa araw na to. Ito po ay bendisyonan niyo po upang magamit namin sa aming kalakasan, kagalingan at pag-asa. Salamat Panginoon, lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa walang sawang ibinibigay mo ng mga biyaya sa amin. Salamat Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, I pray in Jesus' name. Amen, amen. No? Gatas po ang ating merienda sa araw na ito po ngayon. No? Mag-merienda po tayo ng gatas. Kasi pagka yung soft drinks po sumobra, diabetic. Kaya ito naman po, mas masarap po tayong gatas. At ito po, merienda po tayo. Sarap po rin sinasaw-saw sa tinapay sa sa gatas, no? Kasi po yun, nung bata pa po ako, naalala ko nung biskotso. No? Ang halaga ng biskotso nung araw ay 5 sentimos. Bibili po ako noon, dami po noon, nakasupot. Yung pong ginagawa ko, yung biskotso. Meron din rin po akong biskotso rito, nabili ko ka. Kasi araw po ngayon ng Biyernes. So maglit po ako sa palengke, nakalimutan ko yung suman bilihin eh. Nakabili po akong biskotso rito. Tapos po natin ng magmerienda, magbabahagi po ako ng salita ng Panginoon. Alam po ninyo, ang salita ng Diyos nakapagbabago po ng tao yan. Kung isa sa buhay mo, isa sa puso mo, isa sa isip mo. Ngunit kung narinig mo ang salita ng Diyos, kung basta kabilang tenga mo, walang mangyayari. Useless ang pakinggan mo. Dapat po ito, sinasabuhay po natin para lumago po tayo sa pananampalataya. Ito po ay magbubunga ng maganda pong bunga pag tayo po ay nakikinig sa Diyos. Ako po ng araw, lukukwento ko po, no? Almost 40 years. Nagsimula po ako uminom ng alak. 14 years old po ako nung simula. Hanggang naging tumagal. Inabot po ako ng 40 years 5. Ako po inalipin ng alak. Halos wala na pong natitira sa akin. Halos ilang beses ako nagkakasakit. Kasi yan po yung alak. Yan po yung si Satanas. Kasi si Satanas po, sinisira niya po ang tao. Eh, pag nasira ang tao, namatay na ikaw ay impluensya ng alak, maaari kang sa impyerno ka po mapupunta. Ngunit napakabait po ng Panginoon. Taka rin po ako sa sarili ko. Ang dami ko pong aksidente. Andiyan po yung nalunod ako. Andiyan po yung motor ko na bumalik-baliktad. Andiyan po yung owner ko na bumaliktad. Ilang beses po ako nabangga sa motor. Binaril din po ako ng hard killer. Pero napatay ko po yung hard killer eh. Pero bagamat nagtataka nga po ako, sabi ko, hindi ako namatay yung may plano pala ang Diyos sa buhay ko. Kasi ang Panginoon, totoo po talaga may plano sa bawat buhay ng tao. Kaya nagtaka ko, bakit po ako naglingkod sa Panginoon. Kasi sabi ko nga po, tapos na magtrabaho sa gobyerno, sa Diyos naman tayo magtrabaho. Kasi may pangako ang Diyos na eternal life, no? Kung tayo tatalima sa kanyang mga tuntunin, makakamit po natin yung pinangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga po naglilingkod ako sa Diyos ngayon kasi sa totoo lang po, no, wala sa vocabulary ko maging pastor po ako. Ayun talagang napakauli ng Diyos. Yung mga kasama kong mga nangangaral, sabi niya mag-aral ka para magagagan yung knowledge mo. Sabay totoo. Pero bagamat talaga sabi sa Biblia sa Santiago 1:5 po, no, kung kulang yung karunungan, humingi ka sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay, hindi po maramot at hindi nanunumbat. Kaya kung talagang willing ka magbahagi ng salita ng Diyos, siya po ang magbibigay sa
atin ng karunungan at kaalaman. Kasi saka nagmumula kasi ibig ng Diyos, ipangaral ang salita niya sa buong daigdig. Ay sabi po sa Mateo 24:14, ibahagi mo aking salita sa buong bansa bago dumating ang wakas. No? Sige po, pagmimirinda tayo, tutuloy ko po mamaya ang salita ng Panginoon. Ngayon po ay tapos na kami magmerienda. Ngayon po ako magbabahagi ng salita ng Panginoon. No? Mas mainam po talaga ito at lumakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang teksto po natin ay mababasa po natin sa Efeso 6:12. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Praise God. Amen. Habang nabubuhay ang mga tao sa sanlibutan, nagpapatuloy pa rin ang kasamaan at kasalanan dito sa sanlibutan. Sapagkat malayang gumagala si Satanas. Si Satanas po ay dati pong lingkod ng Diyos yan. Ang pangalan niya po ng araw ay Lucifer. Siya po ay nilikha ng Diyos bilang isang kerubin na may mataas na tungkulin upang maglingkod at isakatuparan ang kalooban ng Diyos sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Natuklasan ng Diyos na may masamang hangarin ng kanyang puso. Ibig niya rin na sambahin at paglingkuran siya na bagay para sa Diyos lamang. Hinimok ni Lucifer ang 1/3 na anghel upang magrebelde. Sila ay nakapaglaban sa mga anghel ng Diyos at natalo ang lahat na nagrebelde. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila at hinulog sila sa lupa. Mababasa po natin sa aklat ng Ezekiel 28:17. Ito po ang nakasulat. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Ayon po rin sa 2 Pedro 2:4, ito rin po mababasa natin. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ibinlanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Praise God. Amen. Habang narito ang mga tao sa sanlibutan, patuloy si Satanas na sa pagsira at pagwasak sa mga taong malalayo sa Diyos. Ibig niya dalhin ang mga kaluluwa ng mga masama at makasalanan. Sabi po sa Juan 10:10, ito pong gawain po kasi ni Satanas. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magdakaw, pumatay, magwasak. Yan ang gawain ni Satanas. Ngunit ang sabi ng Diyos, parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Praise God. Amen. Dahil sa nakita nila ang pribilehong ibinigay ng Diyos sa tao, na inggit si Satanas. Kaya ninais niyang tuksohin ang mga tao upang magkasala at pasabain. Sa ganun mawala ang magandang plano ng Diyos sa mga tao. Natili ang plano yung ito hanggang sa wakasan ng Diyos ang kasamaan ng dyablo at dalhin siya sa walang hanggan kaparusahan. Kasama ang lahat ng demonyo ng tungin pang karian at sumunod sa Panginoon Diyos. Totoo po no, habang tayo narito, andito po talaga ang kasi ito po yung tawag na impyerno walang apoy. Andito po lahat ang kasamaan,
lahat po, malaya tayong makagawa ng kasamaan, kabutihan, sa iyo po yan. Kasi binigyan tayong kalayaan ng Diyos. Ngunit, bilang tayo nga alam natin, Kristiyano tayo, dapat gumawa po tayo ng kabutihan para makapiling po natin ang Diyos sa takdang panahon. Kasi lahat po tayo mamamatay, haharap po sa hukuman ng Diyos. Habang nabubuhay po tayo, tayo gumawa ng kabutihan. Kung tayo po ay tinutokso ng Diablo, kasi paikot-ikot po yan, i-review po natin. Tawagin natin ang Panginoon at sabihin natin, in Jesus' name, Satanas, lumayas ka at lalayas. Psst! Lalayas po yan. Matatakot po. Yan po ang akin na i-share at ako po ay mananalangin po uli. Sandali po, manalangin po tayo. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe sa araw na to. Panginoon, yakapin mo ang bawat nakinig ng iyong salita at yun din po mamunga sa puso nila ang iyong salita at magkaroon silang pananampalataya at kaligtasan. Sa bawat nakinig, Panginoon, baguhin mo sila sapagkat sila hindi kayang baguhin kung ang salita mo makapagbabago sa tao sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay na makapangyarihan sa lahat na may ligan ng langit at lupa. Panginoon, sa umaga ito, balutin mo kami ng banal mong Espiritu upang kami maproteksahan sa mga darating na sakit, salot, masamang taong sa mga Espiritu in Jesus' name, sa kulat aksidente. At ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, pumasok ka sa puso at isipan nila upang makilala ka at magkaroon sila ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po.